Ano yung tatlong kadahilanan kung bakit tayo dapat magtiwala sa ating Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Happy birthday po kay Michelle Payungayong. So, nakikiselebrate po yung buong Redeemers community sa iyong kaarawan. At pinabati ko rin po lahat ng kasama natin dito sa ating daily devotions. Alas 5 na umaga, naririyan na nakaabang na sa mga devotions po natin. Belated po kay Lola Elena Melendez. Happy 86th birthday po sa inyo. And binabati ko po yung mga taga-flower shop sa Tuguegarao City. Si Rosel Juan, Ella, Danilo, AJ, Ryan, at Ronette Juan. God bless po sa inyo. Na yung topic po natin ngayon ay may kinalaman po sa incommunicable attributes. So, yan po ay pinag-aaralan sa theology. Ano ba yung communicable tsaka incommunicable? Pag sinabi natin communicable, yun yung mga katangian ng Diyos na ibinahagi niya sa atin, shinare niya sa atin. Halimbawa, pag-ibig. Yung Diyos marunong umibig, tayo marunong umibig. So, yun po yung mga communicable attributes. Dito naman po pag-aaralan natin yung incommunicable attributes, yung hindi niya i-share sa atin. Meron ng Diyos na wala tayo. So, incommunicable attributes refer to those characteristics of God that He does not share with us. These include God's self-existence, infinity, immutability, and omnipotence. Unlike communicable attributes such as love, mercy, and justice, which God shares with His people, incommunicable attributes remind us of the vast difference between the Creator and His creation. Understanding these attributes helps us see God as infinitely greater than ourselves, leading us to awe, humility, and worship. So yung mga incommunicable attributes, ibig sabihin mga katangian ng Diyos na siya lang yung meron, wala tayo. Doon natin makikita yung distansya ng Diyos tsaka tayo, ang layo ng Diyos. Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Iba talaga yung Diyos kumpara sa atin. Kaya tayo sumasamba, nagpupuri sa Diyos because He is totally different. Not totally, but kasi mga shinare siya sa atin. Pero makikita mo yung kaibahan ng Diyos sa atin. We are just creatures. God is the Creator. Sabi po rito sa Psalm 139 verse 1 to 4, You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you Lord, know it completely. So yung Diyos natin, alam niya lahat ng bagay. Tayo, limited yung kaalaman natin, pero yung knowledge ng Diyos, infinite, alam niya lahat ng nangyayari. Kahit nga bago pa lumabas sa bibig na natin yung pananalita, alam na ng Diyos. Sa Tagalog po, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lalim kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. So ito po yung una nating katuroan. Tatlo po, no? Tatlong kadahilanan kung bakit tayo dapat lubos-lubos na magtiwala sa ating Diyos. Una po yung omniscience, omnipresence, omnipotence. Ito po yung tatlong katangian ng Diyos na incommunicable. Ibig sabihin, meron siya pero wala tayo. Pero ito rin yung kadahilanan kung bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos ng lubos-lubos. Una po yung omniscience. Ano po ibig sabihin nito? God is all-knowing. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Kagaya po ng verse natin sa Psalm 139, dito po makikita natin yung katangian ng Diyos na He is omniscient. Alam niya lahat ng bagay. So sinisiyasat niya yung ating puso. Alam niya lahat ng ating ginagawa. Kahit hindi pa tayo umimik, alam na ng Diyos yung ating sasabihin. Kaya po rito sa Hebrews chapter 4 verse 13, sabi rito, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Kasi alam ng Diyos lahat ng bagay, walang nilalang. Kahit sa langit o sa lupa, mga celestial beings, kahit yung mga earthly beings, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos.
ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Isipin niyo po mga kapatid, lahat ng ating iisipin, lahat ng laman ng ating puso, mga motibo natin, lahat ng gagawin ng ating mga kamay, alam ng Diyos. Kaya pag tayo humarap sa Judgment Day, we will give an account. Magsusulit tayo sa harapan ng Diyos, wala tayong maililihim. Wala tayong gagawin dito sa mundo na ito na pwede nating itago na pagharap natin ng Judgment Day, hindi alam ng Diyos. Na magugulat ang Diyos na, oy, ba't meron akong hindi alam? Lahat po alam ng Diyos. Kaya po napakahalaga na yung mga motibo natin. Minsan kasi gumagawa tayo ng mabuti sa harapan ng tao. Ang ganda-ganda ng ginagawa natin. Nagsaserve tayo sa church, kumakanta tayo, nagpapakanta tayo, nagpipreach tayo, nagba-Bible study tayo, o gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, tumutulong tayo sa kapwa. Ang ganda ng performance natin sa eskwelahan, ang ganda ng performance natin sa mga opisina. Pero, yung motibo natin, mali. Minsan, ganun eh. Yung motibo natin, makasarili. Yung iniisip natin, imbis na makatulong sa kapwa, gusto natin mapalakpakan ng kapwa dahil sa ating kabutihan. Minsan, pride pala yung umiiral. Ang tingin ng tao, mabuti ka, pero sa loob mo, kayabangan pala. Minsan, mga ganun. Kaya napakalaga po na alam natin, aware tayo, Lord, you know all things. Alam niyo yung laman ng puso ko. God is omniscient. Pangalawa po, omnipresence. God is present everywhere. Sabi po dito sa Jeremiah 23 hanggang 24, am I only a God nearby? Sabi ng Diyos, ako ba ay Diyos lang sa malapit na declares the Lord, and not a God far away? Hindi ba ako yung Diyos na nasa malayo din? Who can hide in secret places? Sino makapagtago sa akin? Pwede ka bang magpakalayo-layo sa akin na wala yung presensya ko doon? So that I cannot see them, declares the Lord. Do not I feel heaven and earth? Hindi ba ako yung pumupuno sa langit at sa lupa, declares the Lord? Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lupa, nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. And then sabi po rito, Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are everywhere. Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, keeping watch on the wicked and the good. Pinagmamasdan niya yung taong gumagawa ng masama at yung taong gumagawa ng mabuti. Lahat yun nangyayari sa presensya ng Diyos. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Kaya nga pagdating sa Judgment Day, lahat ng ginawa nating mabuti at masama, lahat yun nakita ng Diyos. At wala tayong maitatago sa Kanya. God is omnipresent. Alam ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Alam niyo po ang isa sa kagandahan ng omnipresence, no? Pag mineditate natin siya. Alam natin sa sarili na we are not alone. Alam natin sa puso't isipan natin, we are not alone. God is here with us. At pwede talaga tayong magtiwala sa Kanya, pwede tayong umiyak sa Kanya, pwede nating ibuhos yung ating mga damdamin sa Diyos. Because we know that that God is here with us. So God is present everywhere. Pangatlo po, omnipotence. Pag sinabi pong omnipotence, or pag sinabi natin God is omnipotent, yung Diyos ang makapangyarihan sa lahat. God is all-powerful. Sabi po sa Genesis 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Kung ang Diyos ang lumikha sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao, ano pang imposible sa Diyos? Kaya talaga pwede tayong magtiwala sa Diyos. We can put our trust in Him. Bakit? Siya yung makapangyarihan sa lahat. Sabi po ni Jeremiah sa kanyang panalangin, as sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. Bumalik siya dun sa Genesis chapter 1 verse 1. Lord, you created all things. By your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you. Walang mahirap sa iyo. Therefore, makakapagtiwala ako sa iyo. Therefore, kaya kong ibigay yung buhay ko sa inyo. Therefore, alam ko na pag inalay ko yung sarili ko, lahat ng mga hinaing ko, lahat ng worries ko nasa inyong mga kamay, wala na akong aalalahanin pa because you are all powerful. Walang mahirap para sa Diyos. Kaya mas maganda po na magtiwala sa Diyos, manganlong sa ating Diyos, kaysa sa manganlong sa ibang tao.
magpasa ilalim sa pakpak ng ibang makapangyarihang mga tao or mga taong nagtatrabaho sa pamilya o mga taong pwede natin pagtiwalaan. Laging sa Diyos yung una natin dapat pagtiwalaan. Sa Diyos tayo manganlong. Siya yung ating kanlungan. At mga kapatid, God is omnipotent. Pakatandaan po natin yan. God is omnipotent. Walang imposible sa Diyos. Pwede natin talaga siyang pagtiwalaan. So bakit natin pwedeng pagtiwalaan ng Diyos? God is omniscient. He knows everything. Alam niya yung laman ng puso't isipan natin. God is omnipresent. Kasama natin ng Diyos. God is omnipotent. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya po ito ay ilan lang sa ating mga applications. Number 1, dahil ang Diyos ay omniscient, alam niya lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng ating mga ginagawa, pati mga motibo ng ating puso. Ito po yung first application natin, love more. Sabi po sa Biblia, lahat ng ginagawa natin, dapat ang motibo ay pag-ibig. Hindi makasarili. Hindi kasi gusto mong palakpakan ng tao, pa-thankyuhan ng maraming tao. You do everything in love, sabi po sa Bible. Ang motibo, pag-ibig. Kaya mo pinagsisilbihan yung asawa mo kasi hindi dahil may pakinabang yung asawa mo sa'yo. Pagsisilbihan mo yung asawa mo because you love your spouse. You love your teacher, you love your students, you love your brothers and sisters. You love, kung ikaw ay leader na organization or business, hindi mo pinagsisilbihan yung nasasakupan mo kasi may income ka sa kanila. Pinagsisilbihan mo kasi sila because you love them. Love more. For God knows your thoughts, your heart, your emotion, your motives. Alam ng Diyos lahat. Love more. Let love be the motivation sa lahat ng ating ginagawa. And number 2 po, because God is omnipresent, kasama natin ang Diyos right now. All ears ang Diyos nakikinig sa atin. Pray more. Pray more. Mas ma-inspire tayo, mas ma-encourage tayong manalangin lalo. Express your joys and sorrows. Sabihin mo sa Diyos lahat ng iyong mga kaligayahan, victories, katagumpayan, accomplishments, kinatutuwaan. Share mo sa Lord, Lord, thank you. Galak na galak ako kasi ito yung mga nangyari sa buhay ko. At the same time, you can share all your sorrows. Mga bagay nagpapalungkot sa'yo, problema mo, mga hinanakit mo, mga sama ng loob mo sa ibang tao. Tell it to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, ibuhos mo sa Panginoon. And God is all ears. Nakikinig sa iyo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos right now. Pray more. Express your joys and sorrows. And panghuli po, dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, trust God more. Mas magtiwala tayo sa ating Diyos. The more natin nakikilala ang Diyos, the more tayo nagtitiwala sa Kanya. Trust God more, rely on His power. Alalahanin po natin yung prayer ni Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, Lord, you are sovereign. Ibig sabihin, everything is under your control. You have made the heavens and the earth. Kayo ang may likha sa lahat ng bagay na naririto. Nothing is too hard for you. Walang imposible sa inyo. You can rely on God. You can trust God more. Kaya po mga kapatid, I hope lahat po tayo magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan ng puso't isipan, knowing that God is omniscient, God is omnipotent, and God is omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. So, love more, pray more, trust God more. Now, para po sa ating discussion, why is it important to trust in God who is omniscient, omnipresent, and omnipotent? Bakit importante para sa ating mga Kristiyano na magtiwala sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, siyang nasa lahat ng dako, at siyang makapangyarihan sa lahat? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at tayo po ay manalangin. God, you are beyond our comprehension, infinitely great, eternal, and unchanging. I stand in awe of your majesty and glory. Thank you for revealing yourself to us in ways we can understand, even while you remain far beyond our grasp. Help me to remember that you are greater than all my understanding, and in that knowledge, I find security. May your greatness lead me to humble worship,
trusting that you, the creator of all things, are in control of every detail of my life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sir Gilbert. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.